Ang alamat ng taong laging nauutangan. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo na kung tawagin ay Barangay Hulam, may isang lalaking nagngangalang Goryo Pakabigay. Si Goryo ay mabait, matulungin at hindi marunong tumanggi, lalo na kapag may nanghihiram ng pera. Kahit kapos na siya minsan, basta may lumapit sa kanya, lagi niyang sinasabi, "O siya, sige na nga, kahit wala akong pera, magpapahiram ako." Dahil sa kanyang pagiging walking ATM, nakarating ang balita sa buong bayan na siya ang dakilang pautangan. Kahit hindi niya kilala, bigla na lang may lalapit sa kanya at magpapanggap na matagal na silang magkaibigan. "Pare, ikaw pala yan. Kumusta? Pautang naman kahit 500 para sa emergency lang." "Uy, Goryo! Ikaw na lang, hinihintay ko. Pang-load lang. Promise, babayaran ko pag may budget na." "Tol, may sakit yung alaga kong aso. Pahiram naman, pang milk tea lang, para di ako may stress." Isang gabi, habang naglalakad si Goryo, nakasalubong niya ang isang mahiwagang matandang nakasuot ng gintong barong at may hawak na calculator. "Iho, dahil sa iyong kabutihang puso, bibigyan kita ng walang hanggang kayamanan." Sabay abot ng isang mahiwagang pitaka. Tuwang-tuwa si Goryo. Kahit anong bilhin niya, hindi nauubos ang laman ng pitaka. Libre lahat. Ngunit sa hindi niya alam, ay may malupit na sumpang kasama ito. Kinabukasan, nagising siyang may mahabang pila sa harap ng bahay niya. Para itong bangko ng may customer service number. May mga hawak na sobre, may dalang notebook na may listahan ng utang, at may nag-aabot ng promissory note na walang petsa kung kailan magbabayad. Sinubukan niyang tumakas pero kahit saan siya pumunta, may biglang lalapit na, "Goryo, pahiram naman kahit pang tapsilog lang." Kahit nasa loob siya ng banyo, may kumakatok. Kahit natutulog, may dumadalaw sa panaginip niya para mangutang. Pati ang mga multo sa lumang bahay nila, humihingi na rin ng pangkandila. Doon niya napagtanto, hindi siya nauubusan ng pera, pero hindi niya rin ito nagagamit para sa sarili. Mula noon, ang kanyang pangalan ay naging alamat at ang Barangay Hulam ay naging sentro ng mga nangungutang na hindi marunong magbayad. Hanggang ngayon, sinasabing may ilang tao na nagmana sa sumpa ni Goryo Pakabigay. Kung may kakilala kang laging nauutangan kahit hindi naman mayaman, baka siya na ang bagong tagapagmana ng kanyang mahiwagang pitaka. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod. At yan ang alamat ng taong laging nauutangan. Kung nag-enjoy kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Anonas TV. Salamat sa panonood at tandaan, huwag maging Goryo Pakabigay.